Magandang buhay! Handang-handa na ba kayo sa panibagong aralin sa GMRC? Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang mga paraan kung paano natin maipapakita ang mabuting asal sa paaralan, sa tahanan at sa ating kapwa. Tandaan, ang pagiging mabuting tao ay nagsisimula sa maliit na gawaing may malasakit at kabutihan. Tara na at simulan na natin ang ating makabuluhang pagtalakay at paglalakbay sa GMRC. Tayo ay nasa ating unang linggo ng ating quarter 3 ng pag-aaral para sa GMRC para sa grade 5. At ang ating tatalakayin para sa linggong ito ay pagkalinga sa kapwa. Ano ba yung ating mga layunin para sa linggong ito? So una, na isasabuhay ang pagiging mapagmalasakit sa pamamagitan ng pag-aalaga sa may sakit at pag-aalalay sa mga nakatatanda. So mayroon tayong tatlong nais na matamo matapos ang linggong ito. Nakakapagpahayag ng iba't ibang paraan ng pagkalinga sa kapwa na ipaliliwanag na ang pagkalinga sa kapwa ay bahagi ng sariling tungkulin na tumulong bilang pagbibigay halaga sa buhay ayon sa kakayahan at nailalapat ang mga kilos ng pagkalinga sa kapwa nang may pagsasaalang-alang sa kaangkupan ng sitwasyon. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng balik-aral. So piliin ang wastong ugali na nagpapakita ng pagtatangkilik o pagtangkilik sa mga lokal na produkto na sumasalamin sa ating pagka-nasyonalismo. So lagyan ng check, sapat lang ang inyong sagot. Para sa ating paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, kayo ay maglalaro naman ng Pass the Message Relay. So ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasa ang mga ito sa susunod hanggang sa huling mag-aaral ng pabulong. Pabilis ang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral sa pamamagitan ng pagsulat ito sa bond paper at ididikit sa pisara. So ang mga nakalagay dito ay maaari niyong gamitin sa unang mensahe, ikalawa at ikatlo at maaari rin naman itong palitan ng inyong guro, no, na batay naman at nakaugnay o nakaangkla sa ating aralin. So, paghawa ng bokabularyo, sabi dito, isang tanong, pinakamagandang sagot. So, magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkalinga sa kapwa sa mga may sakit at mga nakatatanda. So, magbigay ng iba't ibang sagot at pipiliin ng inyong guro ang may pinakamagandang sagot. So, paano ba natin na ipapakita yung ating pagkalinga sa kapwa? Lalong-lalo na sa ating mga kapwa na may sakit at nakatatanda. So, unang-una na, syempre, no, kapag nakakakita tayo ng mga matatanda na hirap sa pagtawid, atin silang aalalayan. Sunod naman, nakakalungkot makakita ng mga matatanda na nanlilimos sa kalsada. Yan naman yung katotohanan na ating nakikita araw-araw, hindi ba? O sa kanilang katandaan ay kumakayod pa rin sila, no? Nagbebenta sa kalsada. Ano ba naman yung ating bigyan man lang sila ng malinis na tubig o kaya naman ay makakain, no? Kung hindi man tayo makabili ng kanilang paninda ay mabigyan man lang natin sila kung tayo naman ay may extra. Kung wala naman ay sapat na yung halimbawang ipanalangin natin na sila ay magkaroon ng maginhawang buhay. Yung halimbawa naman ay magtagumpay sila, no, sa kanilang hanap buhay. At sana dumating yung panahon na kumbaga sa kanilang edad ay hindi na sila kailangan pang magtrabaho. Bagkus ay kanila na lamang enjoyin, no, yung mga buhay nila. Dahil hindi naman natin masabi yung panahon at maswerte pa rin, no, yung ating mga kapwa na talagang nakakarating ng matandang edad dahil alam naman natin yung mga nangyayari sa paligid natin ngayon. So pahalagahan natin sila, ipakita natin yung ating malasakit sa kanila. At para naman sa ating kapwa na may sakit, hindi ba? Kung halimbawang wala tayong maitulong na pinansyal, syempre tayo ay mga bata pa, lalo pa kayo, no? Yung pasayahin natin sila, magkwento ng mga bagay na maiibsan yung kanilang kalungkutan dahil sa kanilang karamdaman. O kaya naman ay magpadala ng sulat na hinihiling mo yung kanilang agarang paggaling. O kung kaya naman, kung may kakayanan,
ay magpadala ng prutas o kung hindi naman nakakahawa ang sakit at maaari namang dalawin ay bisitahin lalo na kung ito naman ay inyong kaibigan o kamag-anak. Okay, so para sa atin namang ikalawang araw, tayo ay magtutungo na sa ating unang kaugnay na paksa na kung saan may kinalaman sa malusog na pamumuhay at kagalingan ng lahat. So ano yung unang bagay na pumapasok sa isip mo kapag nakita mo ang larawang ito? Yan, tingnan mo nga. O, saan ba natin malimit nakikita yung mga linya-linya na yan? Diba kapag minsan sa pelikula o kung hindi ka pa ayaw natin makakita ng ganyan, no, sa totoong buhay kasi hindi maganda, no? Pero meron tayong nakitang puso, hindi ba? Ano kaya ang maaring pagpapakahulugan nito? So, ang malusog na pamumuhay at kagalingan ng lahat ay ang isa sa mga inalatag o inilatag sa Sustainable Development Goals o SDG ng United Nations noong 2015. At ang larawan sa pagproseso ng pag-unawa ay ang opisyal na larawan ng SDG number 3 ay okay, so ano pala ito, no? Logo pala ito, no? Patungkol sa good health and well-being. So tama naman, may kaugnayan naman. Kasi yung linya na yan ay ibig sabihin buhay ang tao. Kasi kapag nag-flatline yan, ibig sabihin wala ng buhay. So kailangan pangalagaan ang kalusugan at yung kabuuan natin bilang isang tao. So alam naman natin ngayon, no, na ngayon pa lang tayo nagkakaroon ng awareness, no, pagdating sa mental health ng isang bata o ng isang tao. Although matagal na tong issue na ito, pero dahil sa medyo lumalawak at medyo kung tayo ay mulat, no, sa mga balita sa ating paligid, kung inyong nababalitaan yung mga mag-aaral na binabawian nila o kumbaga sila na yung nagdedesisyon na bawiin yung kanilang buhay, no? Dahil sa mga iba't ibang dahilan. At ang bottom line, kapag sinuri mo yung mga kwento nila kung bakit humantong sila sa ganoong desisyon na putulin na yung kanilang buhay, ay makikita natin doon yung hindi nila kinakayang i-handle, dalhin yung problema, na marami kasing mga salik na nakakaapekto sa mental health ng isang tao. So kapag hindi ito na proseso ng maayos, hindi siya nagkaroon ng tamang gabay, hindi siya nakapagbukas o hindi niya nabuksan yung kanyang sarili para may open up niya yung mga dinadala niya sa kanyang kalooban, ay nagpapatong-patong to sa kanyang utak, sa kanyang emosyon. Talagang medyo hindi maipaliwanag, no? Kumbaga, sa bata na katulad nyo, na sana ay talaga ang focus ay ang pag-aaral at yung kumbaga yung pahusayin ang sarili para sa inyong kinabukasan, ay hindi naman natin mayaalis na may iba sa inyo at marami rin ang nakakaranas ng kumbaga iba't ibang karanasan at mga hindi magandang pangyayari sa buhay, at ang mga ito ay maaring makaapekto sa inyong pagtanda. Kaya naman, sabi nga dito, hindi ba, kailangan pangalagaan daw natin ang ating katawan at yung pinakabuuan natin bilang isang tao. So, ang opisyal na tema nito ay upang matiyak ang malusog na buhay at itaguyod ang maayos na buhay para sa lahat at sa lahat ng edad. Okay. So, yun ang SGD number 3. So, ito naman, pinatnubayang pagsasanay, oo o hindi lamang ang inyong isasagot. Sabihin kung ang sumusunod na mga gawi ay makakatulong sa pagkamit ng SDG number 3, lagyan lamang ng check ang angkop na emosyon. At para naman sa paglalapat ng pag-ugnay, payo ko, kaibigan ko. So, anong payong pangkalusugan ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ginagawa nila? Okay, so may rubric ang inyong guro na gagamitin para markahan ang inyong sagot. So, ano ba yung ginagawa ng matalik mong kaibigan? Hindi kumakain ng gulay, laging adobo, sisig, pork steak ang gusto. So, ano yung payo? Hanggat maaari, hindi ba pilitin na kumain ng gulay, uminom ng mga vitamins, hanggat kaya, no? Hanggat kaya niya kahit paunti-unti, tulungan ang sarili, o kung hindi naman talaga kaya, no?
may mga tao talagang hindi mo mapakain ng gulay. Gumawa ng paraan para kasi mahirap tunawin yung mga ganitong klaseng pagkain. So, bumawi sa pag-ehersisyo, uminom ng maraming tubig, uminom ng mga vitamins, pero hanggat maaari pa rin, no, piliting kumain ng gulay. So, mas madaming iniinom na tubig at hindi soft drinks at kape. So, ang payo ay kung mas marami ang iniinom na tubig, ipagpatuloy lamang. Pero kung mas marami ang soft drinks at juice at kape kaysa sa tubig, ay hindi po iyon. Diba sabi, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Hindi kasama doon yung juice, hindi kasama doon yung soft drinks, at hindi kasama ang kape. So, mas marami dapat na tubig para malinis nito yung ating katawan at mailabas natin yung mga waste product ng ating katawan. So, nagpapahinga at natutulog ng 8 oras sa gabi, ang payo ko ay ipagpatuloy lamang ito. Iwasan ang pagpupuyat, no? Kapag tayo ay nagpupuyat, humihina yung function ng brain natin, at kumbaga hindi talaga maganda po ang nagpupuyat, no? Lalo na kung kung nagpupuyat ka dahil ikaw ay naglalaro ng cellphone, o nagpupuyat dahil sa kakapanood ng TV, kapapanood ng cartoons, hindi po ito maganda. So hanggat bata tayo, no? Tayo ay pilitin nating makatulog ng 8 oras, no, upang makapag-regenerate yung katawan natin ng lakas. So, kapag kayo ay tumanda na, kayo ay nagtatrabaho, hahanap-hanapin nyo, no, yung pagtulog ng mahabang oras. Kasi kapag nagtatrabaho na at may marami ka ng mga deadlines na hinahabol, kapag college ka, maraming requirements na kailangan gawin, hindi talaga naiiwasan ang pagpupuyat. Kaya kailangan hanggat maaari, no, ibalanse yung oras, aalagaan ang katawan. Okay? Kasi iisa lang ang ating buhay, isa lang ang ating katawan, no? Kapag pinabayaan natin ito, babalik at babalik din ito sa atin. So, puro laro sa cellphone ang inaatupag mula umaga hanggang sa gabi. So, bakit ba may nakikita tayong mga 2 years old, 3 years old nakasalamin na? Diba? Sobrang exposure nila sa gadgets, lalo na sa cellphone. So, malaki talaga ang epekto ng radiation ng cellphone sa mata, lalo na ng isang bata. At sabi nga, sa mga pag-aaral, nakakaapekto rin ito sa paraan ng ating pag-iisip. So, iwasan, sabi nga, maganda rin na magkaroon ng social media detox, no? Hindi ka mag-cellphone, wala kang i-detach mo yung sarili mo sa social media, at makikipag laro, no, sa inyong mga kapatid, no, sa inyong nanay at tatay, makikipagkwentuhan. So talagang minsan maganda rin, no, na tayo ay mas nakikipag-ugnayan sa kapwa kaysa tumutok sa mga gadget. Tinatamad at nainis bumangon, maligo at kumain sa umaga. So wag po nating katamaran ito, no? Ang bawat araw, ang bawat gising natin ay biyaya sa atin ng ating Diyos, ng ating may kapal, ng ating Ama, ng ating Panginoon. So lahat ng biyaya na ipinagkakaloob sa atin, no, yung pagkain na nasa hapag, lahat yan ay dapat nating ipagpasalamat, lalo na sa kabilang mga nangyayari sa paligid natin, no, hindi na natin alam kung ano ba ang maaring mangyari. So, ipagpasalamat natin lagi ang bawat araw na tayo ay nabubuhay, at gamitin natin ito sa tama. Huwag nating katamaran yung mga bagay na dapat nating ginagawa, yung mga blessings na ibinibigay sa atin, dapat natin ipagpasalamat at gamitin sa tama. Kaya huwag tamarin, no, at huwag mainis na bumangon. Maligo, magpasalamat, kumain ng umaaga, at gawin yung mga dapat na gawin. Tumulong sa gawaing bahay, gawin yung mga tumulong sa pag-aalaga ng kapatid, at mga bagay na makakapagpasaya sa ating mga magulang. At syempre, kapag masaya yung magulang natin, nagiging masaya na rin tayo. Ano nga ba ang SDG number 3? Ang SDG number 3 ay gumagawa ng paraan upang wakasan ng mga epidemya ng AIDS, tuberculosis, malaria at iba pang mga nakakahawang sakit sa taong 2030. Ang mga matatanda ay dapat mag-ingat dahil sila ay madaling kapitan ng sakit. Kaya dapat ingatan ang kalusugan hanggat bata pa. So 'di ba, lalo na nung pumutok
yung COVID-19, di ba? Talagang naalarma ang buong mundo. At ang United Nations and kasama na yung World Health Organization, talagang nagtulong-tulong sila kung paano makadiskubre ng gamot upang mawakasan yung pandemya, hindi ba? So talagang halos 2 taon tayong na lockdown, di ba? Yung isang buong taon halos talagang tumigil tayo halos, no? Hindi malaman kung paano sisimulan ang klase, although sinimulan, pero kumbaga hindi natin inaasahan yung ganong klaseng pandemya na talagang halos mag-iisang taon tayong nasa loob lamang ng ating mga tahanan. At talagang double time lahat ng ating mga scientists, lahat ng mga doktor, kasama na, no, ang United Nations at World Health Organization upang makatuklas ng gamot para tuluyang magwakas yung pandemya. So, sa awa ng Diyos, no, na itawid natin, no, nagkaroon tayo ng online class, nagkaroon ng modular distance learning, at nakabalik rin tayo sa ating halos dalawang school year, 'di ba, na distance learning. Pero naitawid naman, malaking pasasalamat natin dahil hindi na siya ganoon kalaking na nagkaroon na tayo ng natigil na, no, nagwakas na. Meron pa rin paunti-unti, pero hindi na katulad dati na hirap na hirap tayo kung paano lutasin yung pandemya. So, sabi nga, 'di ba, ang iniingatan natin dati yung mga may mga comorbidity, yung lalo na yung ating mga magulang na may edad na lalo na yung may mga sakit, sila yung mabilis na mahawaan dahil bumababa na yung kanilang immune system, yung kanilang pandepensa laban sa mga virus at bacteria. So para sa ating ikatlong araw, okay, ito yung ating ikalawang kaugnay na paksa, kahalagahan sa pagkalinga sa kapwa. So, ang pinaka sa 15 ayon sa bighearts.com noong 2017 at careoptionsforkids.com noong 2019, nagbigay sila ng 15 kahalagahan ng pagkalinga sa kapwa, lalo na ang may sakit at nakatatanda. Ito ay ang mga sumusunod. So, una, sila ay iyong pamilya at mahal ka din nila. Pangalawa, nagsakripisyo din sila para sa iyo. Pangatlo, ipinapakita na kusang pinapahalagahan mo sila. Pang-apat, dahil sa pamanang mga alaala at ari-arian. Matuto tayo mula sa kanilang kondisyon at estado. Isali palagi upang may pakikilahok silang maramdaman. Ipakita ang kanilang kahalagahan sa lipunan. So, syempre, habang nagkakaedad tayo, hindi naman lagi tayong malakas, hindi ba? Lalo na yung ating mga magulang. Kapag tayo naman ay nagkaroon na ng trabaho, bigyan natin ng pagpapahalaga yung ating mga magulang na nagsakripisyo ng kanilang oras, naglaan ng kanilang buhay para maitaguyod tayong mga anak. Mapagtapos, mabigyan ng magandang buhay. Hindi ba? Hindi yung kapag tumanda sila, hayaan na lang natin silang kung saan. Hindi ba? Kaya napakasakit isipin na may mga nakikita tayo, halimbawa kahit 80 years old na, nagtatrabaho pa rin sila. Hindi ba? Dapat 60. Retired na sa pagtatrabaho, o kaya naman kung may maganda namang negosyo ay hindi na kailangan pang sobrang pumayod, kailangan lang alagaan yung negosyo at mapalago nang sa gayon ay hindi na mahirapan sa kanilang pagtanda. So ipakita natin yung ating pagpapahalaga sa kanila at lagi nating, syempre kapag nagkakaedad, medyo nagiging sensitibo na sila, hindi ba? So, ating piliin yung mga salitang sasabihin para hindi sila masaktan. Kumbaga, lahat ng paraan na maipapakita natin yung ating pagmamahal sa kanila, no, ay ating ipakita. So, syempre, lahat tayo ay may kahalagahan sa lipunan, lalo pa sa loob ng ating tahanan bilang isang pamilya. Okay, iparamdam na may layunin pa sila sa buhay. Okay. Pakiramdam nila ay malapit na ang katapusan, ang pagkalinga at malasakit ay tama at wastong gawain. Hindi nila kaya mag-isang gawin ang ibang panggawain. Masayang ipagdiwang ang kanilang natapos na gawain. Ang pagkalinga at malasakit ay pakikipag-ugnayan sa kanila upang pag-ani ng kanilang damdamin. May moral na obligasyon tayong tulungan sila. Diba? Hindi ibig sabihin hindi na sila nagtatrabaho ay ipaparamdam na natin na sila ay yung iba, diba? Parang wala nang silbi sa lipunan. Hindi po ganoon. Diba? Kung hindi dahil sa kanilang pagsusumikap,
hindi naman tayo magkakaroon ng maayos na buhay. Kaya dapat na ating alagaan din yung ating mga magulang, bigyan pagpapahalaga yung mga taong nagsakripisyo, kung hindi man sa anak nila, nagtaguyod ng kanilang pamangkin, nagpatapos ng pag-aaral ng kanilang mga pamangkin, mga apo at iba pa. So dito, pinatnubayang pagsasanay, oo hindi, suriin at sabihin kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagkalinga sa may sakit at nakatatanda. Isulang sapat lang ang oo kung nagpapakita at isulat ang hindi kung hindi nagpapakita. Para naman sa ating ika-4 na araw, so ito ay may patungkol na sa mga gawain. So pabaong pagkatuto, tama, mali, dahilan. So sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon at mali naman kung hindi sumasang-ayon sa sumusunod o hindi ka sumasang-ayon kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapakita ng pagkalinga at pagmamalasakit sa mga may sakit at mga nakatatanda. At syempre, isusulat nyo ang dahilan kung bakit ito ang inyong sagot. So meron tayong 5 sitwasyon, inyo lamang sasagutin ito at ibibigay ang dahilan. Para sa inyong pagninilay sa pagkatuto, sasagutin lamang ang mga katanungang ito. Para naman sa inyong pagsusulit, MMLK, mamili ka. Okay, so kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang aalagaan mo? Bakit at sabihin kung paano ipapakita ang pagkalinga at pagmamalasakit. So, bakit anong pipiliin mo, yung may sakit o matanda? Sa totoo lang, parehas na hindi madali mag-alaga ng isang taong may sakit at gayon din ng isang matanda. Pero kumbaga, kung pagtutulungan ito sa pamilya, uunawain natin yung kanilang kalagayan. Napakahalaga na unawain natin. Alamin natin ba na yung kanilang emosyon. Siyempre, kapag may sakit, irritable sila. Hindi nila gusto na sila ay may sakit. Wala namang taong gusto na sila ay nagiging o nagpapaalaga sa iba. So, kailangan maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Kapag sila ay nag-burst out ng emosyon, so huwag nating papatulan. Isipin natin na nangyayari yon kasi hindi nila gusto na sila ay nakaratay, hindi nila gusto na nakakaabala sila ng ibang tao. Pero tayo, bilang nagmamalasakit tayo sa kanila, isama natin yon, yung bigyan natin ng mahabang pasensya, yan, yung kumbaga talagang, ito na yung panahon, lalo na kung ito ay ating kapamilya at talagang mahal natin sa buhay, talagang masakit din para sa atin na makita sila na nahihirapan. So, kailangan tulong-tulong lahat ng pamilya, yung suporta hindi dapat mawala. Ganon din sa isang matanda. Hindi din biro, kaya nakakalungkot yung mga anak na inilalagak nila yung kanilang mga magulang sa mga home for the aged. Pero yun ay desisyon naman nila, hindi naman tayo para husgahan sila sa desisyon nila na iyon. Pero tayo bilang yung kumbaga likas sa ating mga Pilipino na talagang kakalingain natin yung ating mga magulang sa abot ng ating makakaya, talagang ilalaban natin sila sapagkat hindi rin naman nila tayo sinukuan habang tayo ay lumalaki. Ginawa din naman nila lahat ng makakaya nila para tayo ay maging mabuting mamamayan, mabigyan ng maayos na buhay, at maging matagumpay sa hinaharap. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC Grade 5 para sa inyong unang linggo ng ikatlong quarter. So, simulan natin yung ating quarter sa pagbibigay ng kalinga sa ating kapwa. Lagi nating kasama na dyan yung pagbibigay ng pasensya, paggalang, at talagang hindi mawawala yung pagmamahal at pagmamalasakit. So maraming salamat at magkita tayo sa week 2 ng inyong GMRC para sa grade 5. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat at paalam!